Alamin ko kung anong decision nyo. Ayaw po nung papa niya. Ay, wag na daw po magpaampon ng anak at ang gusto niya ay ano daw po, sama-sama yung mga anak niya. Nung lulahin ito, ayaw din. Sabi ko nga ay papaampon. Sabi naman po niya ay wag. Once again mga kalingap, nandito din naman tayo sa pinakadulo ng Kapalongga. Ayan, kumustahin natin yung family ni nanay, yung may 9 na anak. Kumustahin natin sila mga kalingap. Ito yung bahay nila. Oh. Tao po! Tao po! Tao po! Ayan o. Hello! Hello anak! Hello po! Kumusta? Oh! Bakit na ano ka? Naisisilawan dito tayo, Nay. Naisisilawan si baby. Daming nyug dito, ano? Buti hindi nahulugan yung bahay nyo. Ay, nabagsakan nga po kaya po. Nabagsakan yung bubong nyo? Nasira? Oh. Kaya butas. Dito ka, Nay. Butas po, bagas. Yan, kumusta na po ang buhay, nanay? Ito pa rin po, ano pa rin. Nag-aalaga pa din ng baby. Ano? Yung mister nyo nandyan ba? Wala po, nasa dagat. Buti nakakadagat sabi ni kuya doon sa kabila. Anong malakas daw ang dagat ngayon? Kalulusong lang po nung galing sa pagkukupra. Wala naman po pag hindi sa dagat po talagang bibihit. Hello! Kumusta? Kumusta? Kakalabuan mo lang ano? Naglaba ka na naman? Kaninong damit? Wala mama po. Sa inyo lahat. Siya talaga ang tagalagbanan na ano. Palitan po sila magkapatid. Oo, bait naman. Ayan, nandito ako na ngayon at alamin ko kung anong decision nyo. Ayaw po nung papa niya. Anong sinabi nung papa ni baby? Ay, wag na daw po magpaampon ng anak at ang gusto niya ay ano daw po, sama-sama yung mga anak niya. Kahit hirap-hirap, ayaw daw niyang mawalay ang isa sa anak niya. Bait ni tatay, ano? Makakabilib, mga kalingap. Ayan, nalaman na natin yung result. Ayaw daw nung padre di pamilya na magkahiwa-hiwalay yung 9 na anak ni nanay. Ayan, kakatouch naman. Kahit gano'ng kahirap yung buhay niyo, no? Yun yung decision niya. Sabi ko nga ay papaampon. Sabi naman po niya ay wag. Paano ba yung way ng pagpaalam mo kay tatay, Nay? Sabi ko para po meron po baga ng kinabukasan yung anak. Sabi naman niya ay kung kaya baga natin ibigay yung kinabukasan ng anak natin, hindi kahit anong paraan ay gagawin niya. Mapag-aral lang po daw yung mga anak niya. Grabe, ano? Grabe yung kakabilib din yung misteryo, Nay. Kahit pala hirap na siya ay ayaw niyang mawalay sa inyo, ano? Sinabi niya sana na dyan lang sa bayan yung mga gustong umampun sa anak natin. Dami nga po nag-ampun dito ay ayaw niyang pumayag. Madami na nagsasabi. Grabe, kakabilib si tatay. Yung isa po na pumunta rito, wala po siyang anak dahil po ay yung bagang tumboy. Ay aampun nga daw po ito at ipapamana dito yung kanyang pundar. Kahit po anong sabi nung ay ayaw niya pumayag. Nakausap niya din yung mister nyo. Opo. Ayaw pumayag. Ayaw. Grabe, kakabilib si tatay. Ayan. Grabe, bilib ako kalingap sa mga ganitong parents. Yan nakaka-touch kasi yung mga iba dyan, di ba, Nay? Binawalay nila. Pinapaampon nga daw po, sabi bagay sa akin po ay tayo nga niya biniyan ng mga ganyan na anak. Tapos ipapaampon mo, yung iba nga niya gustong magkaanak. Totoo yan. Tapos ay niya ikaw magpapaampon. Totoo po yan. Sabi ko, maganda naman ang upir. Sabi ko, ayaw. Ayaw talaga. Kasi saka yung mga kapit, ayaw. Ayaw niya din? Anong decision niya din? Ang pangalan mo ulit, nalilimutan ko. Rhea po. Rhea, anong decision mo?
na gustong ampunin yung kapatid mo? Ayaw? Ayaw mo? Ayaw mo pa. Oh, mahal-mahal mo yung mga kapatid mo, ano? Grabe. Alam mo na, may good news din ako na yung bukol pala ni Rhea, parang simpleng opera lang yan. Hindi, wala namang magiging epekto sa kanya. Kaya kung may mga free operation dito, o kaya kung may malaman ako na may mga ganon, ay sabihin ko kayo agad, ano? Para, ano, tsaka kung may blessing, tayo na mismo ang magpa-opera kay Rhea, ano? Kasi sabi nila, yung mga nagko-comment sa akin, may ganyan daw sila dati, may ganyan silang bukol. Tapos na-operahan, naging maayos na sa ibang bansa na sila ngayon, maganda na ang buhay. Rhea, kaya may pag-asa pa, ano? Maganda ka. Oo, maganda ka palalo. Maganda si Rhea, nay, mabait pang bata, pero sana kung matanggal yung ano niya, ano? Oo. Ayan mo. Habang may buhay, may pag-asa, ano? Yun yung ano, mag-pray ka lang na may tutulong sa atin sa pagpa-opera. Ako mismo ang maglalakad niyan pag may tutulong sa atin, ano? Ayan, sa mga sponsor namin dyan ni Marcos. Ayan. Kahit sa public, ano lang natin i-ano si Rhea, magawa lang yung kanyang bukol, matanggal, at least maging proud po siya. Ituloy yung kanyang pag-aaral. Ang hirap kasi na yung dadanas ka ng bullying. Totoo po yun, yung nabubully ka sa school. Totoo po yun, halos ayaw mo nang pumasok. Oo. Pinanghihinaan po sila ng Oo. Kasi nung estudyante ako, mga kalingap, nabully na din ako, pero matapang kasi ako na ay. Lumalaban ako, yan. Nabully ako dahil sa kapayatan. Payat po ako noon, patpatin. Oo, grabeng patpatin ko noon na ang tawag nga sa akin ay kawayan. Hindi ka naniniwala ngayon, Nay, kasi mataba na ako, ano? Ayan, gawa po yan ng pag-aanak ko ng mga cesarean yung pag-aanak ko. Kaya, ano, yan daw yung epekto. Ayan. Naranasan ko din, Rhea, yung mabuli, yung pagtatawanan. Kaso nga lang yun sa akin, payat ako. At maano kung kumain ay mahihinang kumain. Ngayon kabaliktaran na. Yung mga nambubuli sa akin dati ay makita ako ay payat na po. dabyana na. Dabyana na. Kaya pag may mambuli sa'yo, di ba papasok ka ngayong pasukan, Rhea? Pag may mambuli sa'yo, pakinggan mo, labas mo sa kabilang tenga mo. Huwag mong dibdibin kasi yan, sasama yung loob mo. Parang may narinig ka lang na tinatawanan ka, ganito, ganyan, pinagsasabihan ka na. Anong bully nila sa kanya, Nay? May bukol. Ganun lang po. Oo. Tapos bigla siyang gaganunin. Ay, ganon? Di, anong grade ka na sa pasukan, Rhea? Grade 4 po yan. Grade 4 na? Oo. Basta mo na yan, na mag-aral ngayong taon para, at mabilan din kita ng mga complete na gamit mo uniform before pasukan, Rhea, ano? Okay, ano ba yung uniform nila dito, Nanay? Yung pong blue lang at saka White, yung palda, yung pang public. Okay, sige. Walang problema yun. Bilan kita ng mga mga 4 na pares, para matagal-tagal na kahit labasuot. Yung 4 na pares na yun, kasya naman na sa 1 week, Nung ako'y estudyante nga, 3 lang, di ba? Pwede naman yun, pwede ka naman maglaba after ng klase, di ba, Nay? Ilan taon na po si Rhea? na po yan, 17. 17, oo. Pero minsan ba, Nanay, inano nyo din siya na sana ipagpatuloy niya yung pag-aaral niya? Kinakausap nyo din po? Sabi ko doon sa kapatid ko na bunso at yun po ay marunong. Sabi ko, turo-turoan mo naman si ate mo. Kasi pag po ay magparasulat sa mga notebook, tinatanong siya kung gusto niya pumasok, oo daw. Pasok ka, Rhea, huwag kang mag-alala sa mo, no? Tsaka kung nag-start ka na mag-aral, syempre bigyan na sila ng pambaon mo pag pumupunta ako dito, para hindi ka kakapusin sa pag-aaral, para naman at si mama mo ayaw niya paampun si baby ay gandang-ganda pa naman, sabi nila ay magiging kamukha mo yan, commander, pag nakuha mo yan. Ganda talaga, ganda.
sayang, di pumayag si papa niya, si mama niya, okay. Okay na sa'yo, Nay. Kaso nga lang si papa niya ay, ano na. Saka po yung mga kapatid ayaw po. Nakakalaro na po siya ay. Oo, nakakaano na. O, Nay, tsaka wag mo talagang i-ano yan, ipaampon yan kasi blessing ni God yan. Balang araw, makapag-aral yan, biglang, ano kasi, ang mga bata ngayon, pwede nilang isabay yung pag-aaral nila sa pagtatrabaho. Makapagtapos yan, todo ano na yan, todo ano na sa inyo, suporta, kasi ganyan naman ang mga anak, di ba? Hindi nila matiis yung magulang nila nakikitang naghihirap. Ikaw ba, Nanay, may nanay ka pa, may magulang ka pa po? Yung pong tatay ko, maaga rin po ako naulili sa ama. Nasaan po siya ngayon yung nanay mo? nanay ko po, nandiyan po sa Kalabak. Anong trabaho yung nanay niyo po? Sa dagat din po. Nagdadagat? Nangingilaw po sa gabi. Grabe, sinong kasama niya sa buhay? Yung pong isa kong kapatid na nagkaasawa na po yung kabunso. Okay. Enough naman po yung ano niya sa dagat, nakukuha para sa pangkain niya. Yung pong kapatid ko, yung katulong-tulong din po pagpapakain sa magulang namin. Oo. Sinusuportahan din po ng bunso namin. Nagdadagat pala. Nakapisan. Oo. Ano yung mga hinuhuli niya sa dagat? Gabi siya pumupunta. Yung po bagang balatan at saka isda po. May mga babae talagang nangingisda pala dito, ano? Yung po ang trabaho dito ay kaya kahit po malakas ay pilit pong magdadagat at wala naman po ibang pagpipita na trabaho. Pag hindi po sa nyugan, yung pag-aaraw, may magpapaaraw. O sa mga sa mga bundok-bundok po, mga kasi yung mga farm dito ay mga nyugan, alas mga nyugan lang. Danawan, yung sa pagtatabas, yun po ang mga trabaho dito. Pero karamihan po na umaasa ay sa dagat. Sa dagat yung karamihan kasi kaso nga lang yung buong taon na yan mas malaki yung taglakas. Yung taglakas po. Yung pagtaglakas naman po ang gamit ng mister ko ay panggal. Yung po ba panghuli ng alimang? Yung po mga panggal, yung po ang gamit niya. Nangingilaw po rin sa gabi kahit malakas, inaabot na nalakas sa dagat. Ay, nakakatakot talaga, masipag din yung asawa niyo pala na Pag tanghali na hindi pa nadating ay kabado na ako. Gas na ako, hindi pa nadating at malakas po baga. Oo. Kaya pinapasugsug ko po minsan. Oo. Tapos yung mga anak niyo na iba na nasa Maynila pala. Yung isa po, yung panganay ko. Sinabi niyo din sa kanya, napapampon niyo. Napanood po niya yung video. Ano sabi niya? Sabi, mama, pampon si Bibi. Sabi, kahit niya kami marami, huwag daw ipaampon ng isa sa kanila. Kakatouch naman niya. Pauwi po ngayon mahal na araw yung kuya nito. Ayaw ka palang ibigay. Ay, sayang. Sayang naman. Ang sayang naman. Mga may kaya pala yung mga nag-aampun sa kanya. Gustong pamanaan. Pamanahan po. Sabi, ipaampon mo na yan at marami ka naman na niyang anak. At yan ang niyang gagawin ko kapag mana. Wala daw po siyang Pwede naman niyang ipamana yung mga ari-arian niya kahit na sa sayo na kung wala siyang anak Oo. Sinabi ko naman po doon sa papa nito na inaampon nga. Ayaw. Oo. Tapos sabi din po nung lulahin nito, ayaw din. Yung mama mo, anong sabi? Sabi, kayo ay niya, siyam din kayo magkakapatid na iniwan ng papa ninyo. Kayo ay mga maliliit din, sunod-sunod. Pero anya napalaki ko kayo. Tapos yan, anya siyam na yan. Ayan, anya ang asawa mo. Ipapaampun mo yan. Sabi ko, huwag na. Huwag na po Kasi madaming against, madaming may ayaw. Maraming may ayaw po. At maganda kasi si, anong pangalan niya po? Gian po. Si Gian. Ang gandang-ganda yung bata na yan, Ay, tawa siya. Malmal ka ng magulang mo, Gian. Balang araw, mapanood mo tong video. Na marami palang gustong mag-ampon sa'yo?
Hirap, ang hirap kasi ng buhay nanay, ano, no choice, kundi tiisin, kasi hindi ka naman pwede magtrabaho, may mga maliit ka. Minsan din po baga ako nagtrabaho ay Oo. iniwan ko po ito nung yung pong isa na sinundan ang iniwan ko. 6 na buwan lang po ako sa Maynila. Pinabalik po ako nung nanay ko. Bakit? At yun daw po mga anak ko. At yung iba kong anak nag-iiyak na. Hinahanap daw ang magulang. Tapos sabi nung kapatid ko naman, umuwi ka na at yung mga anak mo kakaawa. Iba daw ang ina po kaysa sa ama. Totoo yan. Yung pag-aalaga ng ina, ibang-iba kaysa sa nanay. Tapos yung pag-aalaga pa sa bahay, sa lahat-lahat po, pag-handle sa lahat, ibang-iba ang nanay po. Ano? Eh, di ba niya tayo maghirap-hirap. Basta nandito niya ikaw. Yung mga anak mo ang pagtitibo lagi hanap ina. Mama, pauin mo na. Pag nagtatawag nga po nag-iiyak. Bakit? Si mama umuwi ka na. Ganun. Nagkikatulong ka po pala sa sa Maynila. Bago-bago lang po. Bago lang po. Bago ka nagbuntis kay kay Gian. Okay. Kaya nung nag-uwi ka, nabuntis ka na. At wala naman po akong pilis na yung na ginagamit. Hindi po kayo nakapag-isip na So, ayun, di bale, maganda naman yung naging bunga na si na lang. Pangalan ulit nito, Rhea. No? Pag-pray natin na may tutulong sa atin na itatanggal yung bukol mo para maituloy yung pag-aaral mo, no? Oo. Magiging proud ka na sa sarili mo, no? Pag napatanggal natin yan. Minsan ba, Rhea, napapaiyak ka pag binubuli ka? Anong sinasabi mo kay mama mo? Wala, umiiyak ka lang. Nauwi lang ho yan ng nag-iiyak. Tapos pag nag-iiyak siya, yung inaano daw po yung ilong niya. Sinasaktan. Hindi po kayo yung parang sumusugod, galit na galit. Sumusugod po ako. Ay, ganun. Anong sinasabi mo sa mga nambubuli? Sabi ko, kayo kaya nasa kalagayan niyan, ginaganyan yun yan. Sabi ko, unin nyo, magkakameron din kagayon. Ganun po magsalita. Oo, para matakot sila, Kaya sabi ko, pag walang kasalanan ng anak ko, ipaglalabang ko, sabi ko yan. At di naman sabi ko sa inyo na nga, gaganon ninyo, alam niyo ka kung masasaktan yan. Totoo po yun. Kaya po bagay, nakakakuha ko ng kaaway dyan. Nung napasok po yan, kaya nagtigil po. Pero ngayon, Rhea, pag may ganun, magbubuli sa iyo, huwag mong pakinggan. Para sila mapikon, di ba nanay? Pag pinapakinggan mo, ilalalo nila kasi. Ilalala nila yung pangbubuli sa iyo, pang-aasar. Tapos noon po talaga ay hindi po yan naggagala-gala sa ganyan. Sabi ko, pabayaan mo. Ito nang sabihin nila. Sabi ko, bayaan mo. Pumunta ka kahit saan. Bakit sabi ko, ikaw lang ang may ganyan? Marami din naman sabi ko, may kapansanan, hindi ka lang. Ganyan po. Oo, Rhea. Bibigyan kita ng mga yung example. Parang yung mga nagko-comment nanonood sa akin, mga nasa ibang bansa na. Naranasan din daw nila yan, yung may bukol na. Tapos simpleng opera lang daw yan, tanggal agad. Hindi naman yan epekto sa kanyang buhay na yung parang pagkakaalam nyo na takot kayong ano ba yung suggest nila sa inyo dati? Nung kung pa po ako nun ay D-City pa lang po ako nun. Yan ay inanak ko. Yan po ay inano po ni gobernador kung saan po bagay uupirahan nga po dyan sa may dait. Nakumpine po yan ay kulang-kulang 1 buwan po kami sa dait. Yun nga uupirahan daw ay saka nung pagtatarak niya nga po. Ay, nagtatarak si Rhea no? Opo, nagtarak po yan. Hindi po ang pagtatarak niya noon. O tapos? Nakumpine, tas sabi niya uupirahin nga daw po. Hindi nagpunta po kami ng dait. Nung pagpunta po namin ng dait, yung takot ko. At marami po nagkikwento sa akin. Bakit yung anak mo? Sabi. May nagtatanong pa sa akin, nagkaganyan yung anak mo? Bakit daw po nagkaganyan? Sabi ko, yan po ay inborn. Sa pool po nung inanak ko, ay meron po yan ganyan. Sabi niya sa akin, ay huwag mo pa-opera yung ganyan. So baga,
Ah, tinatakot ka ng mga tao. Kaya na ano ka, naunahan ka ng takot. Opo, unahan po ako ng tao. Sabi ko naman, bakit? Sabi, yung anyang kakilala ko, inoperahan ganyan. Ilang araw lang daw po, binawian ng buhay. Nakikinig lang ako. Tapos kung ano-ano, yung... Kaya inuwi mo na lang. Sabi ko dun sa magulang ko po, at kasama ko pa yung magulang ko ay. So, yun, nanay, huwag na natin ipa-opera, sabi ko. Sabi ko, amat, di naman sabi ko ano yung paningin niya. Hindi naman sabi ko ipikto yung paningin niya. Pagsaside lang po yun, ano po yung paningin niya. Ano? Yung po bagang na ano siya, side. Oh, okay. Hindi masyadong clear yung ano. Mabigat ba yan, Rhea? Mabigat ba yung bukol mo? Mabigat siya? Hindi. Hindi, parang normal lang. Ayan. Basta pray tayo na may isa, dalawang tutulong lang sa atin. Tutulungan ko kayo kung paano maoperahan si Rhea. Dalhin natin agad sa hospital para mabigyan siya ng Kasi may bata din akong pinaopera din po. 2 taon na siyang hindi nakakalakad. Ngayon, nasa school na, nag-aaral na. Oo, hindi siya nakakalakad na kasi may fracture yung paa. Kailangang maputol na sana yun. Buti na po namin, na agapan. Ngayon nag-aaral, nagbalik eskwela na po siya. Oo, yun yung gusto kong mangyari kay Rhea. Saan po na-operahan sa Maynila po? Sa sa Naga. Oo, sa Naga. Oo. At doon naman po ay may mga facilities doon na kompleto na Ayan, ulit-ulitin ko mga kalingap sa mga lubos-lubos po sa kanilang buhay, yung sobra-sobra na po, pwede na po natin i-share kay Rhea para po matanggal yung kanyang kahinaan po yun kasi binubuli siya sa kanyang bukol. Pag natanggal na po niya yun ay magiging proud na po siya at may pagpatuloy po niya yung kanyang pag-aaral. Kahit gano'ng kahirap ng buhay, may pagtapos niya po yung kanyang pag-aaral, may future po siya. Ayan. Diba nanay, yung ganong na sitwasyon, kahit yung mga maliliit lang na bagay, pwede nating sa kanya para may gobyerno naman, may hospital, may public hospital naman na pwedeng Saan nyo po dati sa kanya, dun sa district hospital sa Daet? Opo. Okay. Basta pray lang, Rhea, Oo. Tatanggal din yan. Magtiwala ka. Yan. Yan na, anong ulam nyo ngayong araw? Wala pa po. Anong inulam nyo kaninang tanghali? Tuyo po. Tuyo. Bakit? Di tuyo po. Pati yung mga maliliit na bata, tuyo din inulam. Buti kaya nilang kumain noon na walang sabaw. Yung anak ko naman po ay hindi pihikan po sa pagkain. No, Kahit okay. po asin ang ulam, nakain naman po. Ganon? Dumadating sa punto na asin lang talaga inuulam nila magkakapatid. Minsan po yung bunso ko, asukal. Inuulam po nila kape. Oo. Grabe, Tas ikaw, kahit Tama na po na sa kape. Kahit wala pong ulam, nakain po ako at nadidi po ito ay. ba't di po kayo pwedeng magtanim-tanim dito ng mga malunggay? Ay, hindi po. Bakit? Ito po ay pag malaki ang tubig. Abot-abot po ito ay hindi naman po kami nakakapag sa mga pasok-pasok po baga. Oo. Pero yung malunggay na, madali lang magtubo yun. Try mong magtusok-tusok ng mga malunggay dito, ha? Para may pagpunan kayo ng pang sabaw-sabaw ng mga bata. Kapag sabaw lamang po kami pag nangingilaw po yung isa tapos yun Oo, isda bigyan kita ng pang-ulam, bili ka ng isang buong manok doon. Panggabihan nyo, nanay, para may pang-ulam din naman, isa. Yan. Magkano ba isang buong manok, nay? 200 po. 2. Kilo yun. 3. 4. Hawakan mo. Bawakan mo. Padatakan. 5. Yan may pang-ulam na si Rhea. Ilang manok na yan, Rhea?
Ilang manok na? 6. Ilang manok na yan, Rhea? 3 kilo na yan. Oo. Ikaya na po bala kung ano yung ano nyo, bibilhin nyo. Ano? Salamat po. Okay, sige. Punta muna kami. Sige po. Oo, salamat nanay. Bye-bye na. Bye-bye, baby. Bye-bye na, sanggol. Bye-bye. Ay, ayaw yung pumayag si papa mo. Ay, ako na sana mami mo. Ako na sana mama mo. Bye-bye. Sige, punta na po ako, nanay. Sige. Salamat po ulit. Okay, sa ulitin po, ano? Basta may blessing, babalik po ako sa inyo. Ano? Maraming po salamat sa tulong niyo. Oo, nay, huwag kang mag-aalala. Pray lang po tayo. Tatanggal yan. No? Tiwala lang tayo kay God. Marunong ka ba mag-pray, Rhea? Kapag pray mo, ano? Na may tutulong sa atin. Okay. So yun mga kalingap, at nakumusta natin sila Rhea, si nanay, yan, nalaman na natin yung decision nung padre di pamilya nila, yung tatay. Syempre yun yung pinaka-importanting mag-decision sa kanilang pamilya. Yan. Hindi nga po umayag sa gusto nating i-share na ano sa kanila, health, tulong para sa kanilang bunsong anak. At believe po ako sa kanyang magulang na kahit ganong kahirap ng buhay, hindi po nila magawang ipaampon. Kasi kesa yun, maghiwa-hiwalay daw sila at hindi na magkakasama. Ayan, believe po ako sa tatay ni Rhea. Ayan. At sana suportahan nyo, i-share nyo po itong video. Matulungan din natin si Rhea paano pa operahan. At sa public hospital lang po para matanggal na po yung kanyang bukol. Ayan, para makapag-aral na po siya ulit. At thank you so much sa panonood nyo. Pag-share, pag-comment nyo po ng positive comment. Thank you so much po. Support nyo din po sa Marcos TV channel, sa ating Facebook page na Alma Vlog. Maraming salamat. God bless.